binabagay sa mukha yung kasungitan. Ang sungit mo, hindi naman bagay sa pagmumukha mo. Ay. Eto Tabi Eto problema, may dalawa kang kaibigan na kasama. Aha. Pinahahama kaya yata ni Dilimat Seljok Yung mga abogado mong kasama, hindi inaatake yung Supreme Court. Ikaw na hindi abogado, ikaw pa yung atake ng atake. Hindi ka ba marunong tumanggap ng mga sinasabi sa'yo? Simple lang naman. Masyado ka kasing one-sided. Ang problema talaga kay Tabi, eto tatapatin na kita. Yung pagmumukha mo, problema mo. Itong pagsampa ng kaso ng indirect contempt sa 3 itlog. 3 bugok. Pag-uusapan po natin itong si Richard Hidarian at si Kong Representative Persitab. Persitab. 3 bugok, 1 tabi. Persitab. Ayan. At saka si Gadon. Sumagot po sila sa isinampa sa kanilang kaso dyan sa Korte Suprema na indirect contempt. Unahin po muna natin itong si Richard Hidarian, mga kapartner. At ano po ang inyong masasabi dito? Sabi po ni Richard Hidarian, I have yet to read the petition in full, but I have full confidence in our highest court and respected justices to not bother with frivolous petitions by politically motivated groups. Ang sinasabi mong partner frivolous, walang kabuluhang daw na petition. Ano po ang masasabi mo dito, partner Bimar? At politically motivated lang daw to. Partner Bisdak, pwede bang i-review muna natin ang kanyang sinabi nung una. Nung una. Yung una niya sinabi, binitawan niya. Kaya sinampahan sila ng ng indirect contempt. Ang sabi niya, 13 umano na mga huwis diyan sa Supreme Court ay appointee ng mga Duterte, kaya ang Supreme Court ay pumapanig po sa kay Vice President Inday Sara. Okay. Ayan. So doon pa lang sa niya, sinasabi niya na kaagad yan ng diretsahan na wala man lang siyang pangingimi dito, itong si Richard Hidarian. Kung nga siguro, ay katulad lang din naman to vlogger natin, so wala siyang accountability, di ba? Na magsalita ng kung ano-ano tungkol sa mga legal aspect na pag-uusapan. Kumbaga, sariling opinion niya lang na ito. Katulad naman natin, may mga opinion. Ang problema lang sa kanya, nag-conclude na kaagad siya. Without knowing na yung isa doon sa nagdesisyon, kay Pinoy pa yun, appointee. Doon pa lang sablay na kaagad, mga kababayan. Kakampwit niya yun, kakampwit, di ba? Kakampwit nila yun Himodpwit nila yun Oo. So ngayon, ang problema... May isa pang si Sino? BBM mismo yung Sino doon, partner? Wag mo May bago. ko sino. Alam mo naman may edad na yan, nakakalimutin niya. Iniisip ko pa nga yung kanina Basta, meron bago lang Merong isa ron. isa. Okay, sige, tuloy natin. Wala yung laptop ko rito. Nagpalusot si Sige, partner Bimar, tuloy. Hindi ko na ibugay yung gabi yun. Ayun, so, ganito yan kasi, mga kababayan. Ito kay Richard Hidarian, wala yan, hindi ko man sa minamaliit siya, kasi pagtingin ko talaga, katulad lang din naman natin, isang vlogger na umuopinion din. Kaya lang, sa ibabaw nitong ating mga opinion, mayroon po tayong paninindigan at mayroon po tayong responsableng pananagutan. Partner, ngayon, umayos kayong sinasabi mo, vlogger lang siya, hindi niya matatanggap yan. Professor daw siya at educator daw siya. Educator. Kung educator ka pala, mas dapat i-educate mo muna yung sarili mo. Correct. Diba? Kasi kung tutuusin, biruin mo ba naman, unang-una pa lang magkukomentaryo ko, ilalahatin mo na kagad. Walang sustansya ang utak. Partner Badong, ano masasabi mo nito? Ikaw naman muna. Frivolous petitions, politically motivated groups. Ito nakakalimutan natin Yung tayo, rule of law, dapat ginagalang natin. Hindi kasama yung mga pagpapasya ng mga korte sa ating yung atake sa mga atake po natin sa mga politiko. Yung mga politiko, bahagi po yan, atakin sila ng mga kalaban nila sa politika. Pero never po dapat natin pinopoliticize
wala dapat kalaban yung korte Correct. sa politika kasi hindi naman po sila mga politiko eh. Mismo. Halimbawa, kalaban natin mga loyalista. Pwede Aha. tayong magkontrahan kasi politiko yung sinusuportahan natin. Sinusuportahan din nila politiko. Okay lang magbangayan tayo. Yan yung freedom of Expression. speech. Ayan, no? An expression. Pero sa batas po, wala kayong ibang option kung di igalang ang pasya ng korte. Correct. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Tignan nyo kami. Kitang-kita natin lahat. Lahat ng ebidensya o pinasok nila yung KOJC, di ba? Oo. Naroon pa kayong mga partner. Nagpasya po ang korte. Walang kasalanan yung mga lumusob dun. Aha. Sinabi ba natin na walang kwenta yung pagpapasya na yan? Hindi. Ginalang natin kahit masama ang loob natin. Kasi pag hindi po natin ginalang yung mga korte, tuwing magpapasya yung korte at ayaw nating igalang, ano mangyayari sa bansa natin? Kangaroo court na tayo, partner. Hindi. Banana Republic. Magpasya yung korte, aawayin natin, sasabihin natin mali kayo. Hindi po sila parte ng political system natin na dapat batikusin pag hindi natin kapareho. Mga politiko lang po yun at mga supporter ng politika. Once na magpasya na po, kung may hirit pa kayo, motion for reconsideration, ganun lang ang pwede nyong gawin. O, yun lang po. Huwag kang magalit. Okay lang. Partner, pag sinabi ba natin Banana Republic, mga unggoy ba ang kakain doon? Uy, magagalit yan. Hindi, mga buhaya yan. Bawal nyo raw sabihin na mukhang unggoy siya. Oo. Anong gusto mong sabihin niya? Pitbull. Kasi sabi niya raw, hindi naman mga unggoy ang mga Pilipino. Aha. Hindi naman Pilipino ang sinasabihan ng unggoy. Oo. Ikaw lang. Si Richard lang, si Richard. Ito yung nagpasikat ng grabe yung pangbabastos niya sa mga taga Mindanao, Sub-Saharan Mindanao at lalo pang pinasikat niyang Mindanao. Ito partner, ito naman yung sagot ni Representative Percy Tabi. Sige. Ito yung matindi partner, talagang iinit yung dugo mo dito kay Representative Percy Tabi. Ang sabi niya, talagang sila pa ang magkakaso. Tayo pa daw ang magkakaso. Tinawag ni Akbayan Representative Sindanya na ironic ang paghahain ng indirect contempt petition laban sa kanya. Kaugnay nito na naging komento niya sa desisyon ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dagdag niya, obvious na modus ito ng mga Duterte sa kanilang kritiko. Either ito troll ka o bibiktimahin ka ng legal harassment. Lumang kwento na yan. Wala ba silang bagong estratehiya? At dagdag pa niya, tumingin muna sila sa salamin. They themselves have displayed absolute contempt for the rule of law. They have never shown respect for the law unless they can weaponize it and use it to their advantage. At ang sabi pa niya, partner, ito daw ay kagagawan ng mga supporters ni Pastor Apollo Siquiboloy at former President Rodrigo Roa Duterte laban sa kanya. Partner Bimar. Kung ako ang tatanungin dito, pag nabasa ko at narinig ko yan, kung ako yung huwes na isa doon, Aha. ibig mo ba sabihin, sa statement mo na yan, tinuturing mo ako bilang isang huwes, isa ako sa kampon ni Kibuloy at kampon ng mga Duterte at isa ako sa mga troll? Hindi lang huwes, hukom. Hukom, oo. Biruin mo yan, napakalapastangan nitong si Tabi. Unang-una ito talaga hindi ko maisip mga kababayan. Kasi siya, mambabatas siya eh. Supposed to be. Tinan mo nga itong kanyang hinahangaan si Dilima. Isang abogada, isa ring katulad niya congresswoman na Katok. katulad niya katok. Kala ko isa ring katok. Partner, dumidip-dip na rin lakas makano eh. Inom itong dip. Ito lang, partner Bimar. Yun nga, so ang problema ko dito, kasi nga, itong kanyang hinahangaan, no other than si Dilima,
humingi ng sorry. Siguro Aha. nakarealize itong si De Lima na medyo, ay, teka, sandali. Tayo rito, member din tayo ng korte dahil nga isa rin siyang abogado at the same time, isa rin siyang mambabatas, tagagawa ng batas, tagapanday ng batas, Aha. na ang napapanday nilang batas ay ang mag-interpret nito itong Korte Suprema. Aha. At itong Korte Suprema ngayon na nag-interpret nito, na iginagalang natin, ito ngayon yung atin dalapastanganin. So nakarealize itong si De Lima kung kaya't humingi na siya ng sorry. However, how ironic naman na itong si Tabi naman, ngayon, humahanga siya doon sa kanyang si kay De Lima na hinahangaan niya, siya naman ngayon, instead na humingi siya ng sorry, Aha. hindi na lang dahil paano, dinagdagan pa niya. Lalong pinalala. Lalo pa niyang pinalala. Abay, pasalamat ka, hindi ako nag-aral. Kung nag-aral ako at naging... Nag-aral ka, partner! Hindi lang abugas siya. Oo. Partner ba dong? Sige, partner ba? Alam mo, Tabi, binabagay sa mukha yung kasungitan. Ang sungit mo, hindi naman bagay sa pagmumukha mo. Ay. Eto Tabi Eto problema, may dalawa kang kaibigan na kasama. Aha. Pinahahama kayata ni De Lima at Seljok Yung mga abogado mong kasama, hindi inaatake yung Supreme Court. Ikaw na hindi abogado, ikaw pa yung atake ng atake. Hindi ka ba marunong tumanggap ng mga sinasabi sa'yo? Simple lang naman. Masyado ka kasing one-sided. Saan kumikiling? Kinikiling ka eh. May kinikilingan ka eh. Eto lang Tabi Tawagin na kitang Tabi kasi yung pagmumukha mo talagang... Tumatabi, no? Alam mo, kayong mga mambabatas, sundan ko lang yung sinasabi ni... Wala kayong karapatan na hindi sumunod sa Korte Suprema. Correct. Kasi gumagawa kayo ng batas eh. Paano na lang kaming mga walang kinalaman sa batas, partner? Aha. Pwede pa lang salaulain. Tsaka yung sinasabi mo na ito po ay mga Duterte supporters lang. Ang mga may kagagawan. Si Tatay Digong at tsaka si BP Sara, napakarami na bumibira, napakarami na ng insulto. May kinasuhan ba sila? Wala. Yun po ang mga Duterte, hindi nagkakaso. Sinasagot nila lahat ng binabanat. Ikaw kinasuhan ka dahil binabanatan mo na korte na. Correct. Tsaka partner, nakaka-insulto yung sinasabi niya na kayo pa talaga tumingin. Partner, Oh. nakaka-insulto yung pagmumukha mo. Ang pamukha niya, partner, hindi ako ha. Yan yung Tabi. Kaya dito ako sa camera. Huli mo na, partner. Alam, partner, no? Talagang nakaka-insulto nga yung sasabihin ba niya na ironic, tapos kayo pa talaga yung nagsasampa ng kaso at tumingin daw tayo sa salamin. Putya, siguro pagtabihin natin yung mga mukha natin, kuha tayo ng salamin at manalamin tayong lahat. Sabay-sabay. Tingnan po natin kung sino yung pwedeng sabihan natin na tumingin ka sa salamin, baka magulat ka, mukha mo makita mo. At mainsulto ka rin sa pagmumukha mo. Okay, partner Bimar, meron ka pa bang dagdag dito kay Tabi? Alam nyo, Tabi, instead sana na magkukuda-kuda ka dyan, Aha. ang dapat mo na lang gawin, una, irespeto yung batas. Correct. Tapos, kung mayroon ka pa naman ngayon natitira na delikadesa sa iyong opisina mo na ngayon yung dapat mong irespeto. Aha. Una, tingnan niyo kung may-ari pa kayo mag-motion talaga, kung maaari pa, mag-motion na kayo. Wala nang masyado pang dami pang pamidya-midya nyo pa kasi Partner, nag-motion na sila yung House of Representatives. yun nga, ang problema kasi bukod dun sa motion nila, marami silang mga side comments na Correct. nakakasakit at talaga namang below the belt eh. Hindi lang po mismo doon sa nagdesisyon nitong korte, kundi pati pa sa mga kalaban nila na hindi katulad nila ng paniniwala pagdating dito sa usapin ng politika. Ang problema dito kay Tabi, mukhang hindi na nga niya ginagalang ang kanyang opisina, gusto pa niya tayo hindi rin natin igalang yung kanyang opisina. Kasi sa ginagawa niya na yan, hindi naman tayo may desisyon yan. Bakit tayo sisisihin ito? Correct tayo daw, mga dideso eh. Tayo daw, gagagawan daw ng mga Duterte. Ang ginagawa, nandun, nakakulong na nga si Tatay Digong sa Dahig. Sisisihin mo pa si Pastor Kibuloy, nakakulong din doon sa Pasig. Lahat ng itong mga sinasabi mo nakakulong na.
Kaya nga sila nakakulong dyan dahil wala na silang power. Correct. Hindi katulad sa akin, mayroon ako kilikili power. Inamin mo, partner. Inaamin mo sa camera. Matagal na kami nagtitimpi sa At least, partner, power pa rin yun. At saka partner, no, ang mahirap dito sa kay Tabi, ito gawain talaga to ng mga komunista, mga kaliwa, aktivista, dilawan, no, pinklawan, kasama na rin na loyalista. Parang feeling nila sila yung biktima, no? Feeling nila sila yung inaagrabyado. Ikagagawan mo yan eh. O kung hindi mo sinabi na cuddler ang Supreme Court ng mga corrupt na officials kahit wala pang pinatunayan, wala pang kaso, edi hindi ka makasuhan ng indirect contempt, partner. Meron palang kulong yan. At may Correct. multa pala yan. Correct. Oo. Tsaka yung kahihiyan na abutin mo. Kasi hanggang 6 months lang yung kulong. Ang problema talaga kay Tabi, eto tatapatin na kita. Yung pagmumukha mo, problema mo.